Hello everyone! Welcome back to our channel. So for today's video ay magluluto tayo ng isa na namang patsambang ulam. Ang laing na gabi. So tara, samahan niyo ako. Let's grow! So ayan na guys, ang pinatuyo nating stalk at saka leaves ng taro, no? O gabi. So, pinatuyo na natin yan sa araw kahapon sa ating laing series part 1, no? So, yan. So, pwede na ito. Maghapon ko naman na itong pinatuyo kahapon. Yung iba nga, hindi na nga nila pinapatuyo yun eh. Pero ako, ang proseso ko talaga pag gumagawa ako ng laing, pag nagluluto ako ay pinapatuyo ko muna yan sa araw. Okay, so itong mga dahon ay hihimayin natin yan. Sa part 2 ng ating laing series ay naghukay tayo ng gabi, no, ng San Fernando. Kasi naisip ko nga hindi kasi kumpleto yung laing na gagawin ko kung walang laman, no. Kaya lang since hindi pa pwede yung laman ng taro na ganitong variety, no, yung laman niya hindi pa available, hindi pa pwedeng bungkalin, laman na lang ng San Fernando na taro, no, San Fernando na gabi. So yan ang ating na harvest dun sa ating part 2 series, no, sa ating part 2, sa part 2 ng ating laing series. So ang gagawin natin, yung maliliit, yun ang ihahalo ko sa laing. Tapos yung medyo malaki ng kaunti, iba ang gagawin natin dyan. We'll see in the future kung meron pa tayong part 4, no? Kung ano naman ang gagawin natin dun sa ating ibang tawag ito, laman ng gabi. Hindi naman ko ilalagay lahat kasi yan dahil sobrang dami. Okay. So ngayon, umpisa na natin ang pagproseso. Okay, so una natin gagawin ay pipiliin natin yung ihahalo natin sa ating laing, no? So ito ay hiwalay natin. Yung medyo malaki ng kaunti, hiwalay natin. Itong mga damage, no? Itong mga damage, ihahalo natin sa laing to. Kapag damage na kasi, medyo hindi na siya may store ng matagal. Sisira kasi siya. Ito, at least ito, kahit sa mga next week pa natin lutuin to, then pwede pa. Okay, so yan. So, medyo ng kaunti. Dahil madami naman kasi. Madami naman kasi siya. May mga damage at saka maliliit, yun ang ihahalo natin sa ating laing. Ayan, pwede na ito. Ito na lang ihahalo ko sa laing. Ito naman, bahala na sa part 4 kung ano ang gagawin natin. Okay, so tabi na natin to. Ngayon, magbabalat tayo. Balatan natin ito. Maliliit lang tong mga gabi ko, pero syempre thankful pa rin tayo dahil at least binigyan pa rin tayo ng makakain, no? Kahit na hindi ko naman inalagaan yung puno talaga.
So, ayan. Tapos na tayo mambalat, no? Ngayon, chop naman natin. Paliitin natin ng maliliit. Palilitin pa natin yung maliliit. Ay, maliliit lang yan. Laman tiyan din yan. Ayan. Ang ating ihahalo sa ating laing. Hugasan na lang to. Then, syempre, yung ating yung ating dahon ng laing. Sa probinsya namin sa Leyte, kapag nagluluto kami ng laing, nga pala, ang tawag sa laing, no, sa aming dialect, na Waray-Waray dialect, is dinagmay. Dagmay o dinagmay. So, yan. Pero pag nagluluto kami noon, naaalala ko, madalas na niluluto ng nanay ko ay yung dahon lang, no? Hindi sinasama ang mga stalks, ganyan, at saka laman. Like, ewan ko lang, hindi ko lang maalala. Siguro dahil bihira gawin. Pero ang nare-recall ko talaga yung puro dahon lang. Tapos lalagyan niya yun ng sili. Tapos syempre, magata. Yun ang nagdadala sa kasi sa laing talaga. Pag magata, ay naku, lalong masarap. So ganyan, kapag naglalaing kami, okay. So, kapag gagawa kami ng laing o dinagmay doon, gaganyanin pa yun, no? Ganyan pa. Tatali-tali pang ganyan. So, ganyan. Ganyan noon. Sige. Gagawin natin yan dito. Sa mga naman, Tagalog, napansin ko, kapag naggagawa sila ng laing, no, yung dahon, hindi na nila ginaganito pa. Hindi na nila ginaganito. Ang gagawin nila, istataddarin na lang nila yun, yung dahon ng medyo maliliit na pera-peraso. No? Less effort nga naman yun. Ganun din naman ang mangyayari, no, pagdating sa tiyan. Malulusaw din. Tsaka lalambot din naman nga yan. Pero sige lang, style ko lang to sa ganyan ang ginagawa namin sa Waray. Sa Waray, sa Leyte. Ayan na guys. Yung ating mga dahon at saka stalk, no? Ngayon, ang next naman na gagawin ay ang ating mga aromatics. Aromatiko.
syempre kasama yung sili. Hindi kumpleto yan pagka walang konting sipa ng anghang. Luha na tayo. Okay, next. Itong luya, hinugasan ko na to. So, hindi ko to masyadong babalatan. Ganyan lang, papiaw lang. Kasi may dagdag, ano din kasi yan eh. Dagdag aroma din yan yung nasa balat. Hindi natin masyadong kakayurin yan. Ang importante na hugasan naman na maayos. Okay. Pinasok na naman yata ng manok ang ano. Ginulo ng manok yung ano. Native na tandang. Nilusob niya dun sa loob ng kulungan. Yung mga heritage chicken. Maingay, no? Didilig yung kapitbahay. Yan ang ating sili. Yari pagka maanghang to. At syempre, kailangan may panghalo tayo sa ating laing, no, sa ating gulay. At ang available ngayon ay tinapa. No. Masarap din pag baboy ang ilagay natin, yung pork, kaya lang mahal yun eh. So ito yung available natin. Tinabi ko to from last night. Tinapa yung ulam namin last night. So nagtabi ako ng dalawa.
para meron tayong panghahalo sa laing. Yan. Tatanggalin lang natin ito. Ayan. So, tapos, meron tayong dilis. Paborito ko kasing lagyan ng dilis ang laing na niluluto ko. So, yan. Okay, so yan na ang ating mga ingredients, no? Ang ating gabi, stalks at saka dahon. Then, ang ating tinapa na galunggong at saka laman ng gabi na San Fernando. And then, ang ating mga aromatics. Yan, may sili para may sipa ng anghang. At meron tayong dilis. At syempre, ang gata. Since hindi available sa amin dito ang nyog, no? Dahil malayo pa ang pupuntahan para makabili ng nyog. Wala rin tayong pangkayod, kaya dito na lang tayo kay Coco Mama. Okay. Tara guys, umpisahan na natin ang pagluluto. Ayan, so naisa lang na natin ang kaldero na paglulutuan. So, ilagay na yung mantika kasi magbibisa tayo ng mga aromatics. Piprituhin muna natin yung dilis. So, luto na yung ating dilis. Ang next naman ay magbibisa na tayo ng aromatics. Una kong nilagay ay bawang. Hinintay ko lang na mag golden brown ang ating bawang at sunod ko namang inilagay ay ang sibuyas. At sunod na inilagay ko ay ang luya. Yung pampaanghang natin ay mamaya pa natin yan ilalagay pag malapit na maluto. Kapag tama na ang pagkagisa ng aromatics, isusunod na kaagad ang ating laman ng taro. Sabi nila kapag naisalang na daw ang taro ay bawal daw halu-haluin, pero sa aking proseso ay okay lang naman na halu-haluin. Dahil ang ending, hindi naman talaga ito magiging makate. Then, ilalagay na natin ang stock at saka yung dahon. Makikita nyo, hinahalo-halo ko rin. Ang purpose kasi dyan para ma-mix ng maayos yung yung mantika at saka yung mga aromatics doon sa ating taro, kasi nga ginigisa pa natin siya dyan.
Wala pa akong ihahalong tubig dyan. Habang nagigisa ay takpan na muna natin at maghintay tayo ng at least 5 minutes. Okay, makalipas ang 5 minuto ay binuksan ko na ulit at makikita nyo dyan, makulit pa rin ako, hinahalo ko talaga. So ganyan talaga ang pagluluto ko, hinahalo-halo ko nang sa ganun ma-mix na maayos, no? May mix na maayos. Okay, so ngayon ay nilagyan ko na ng tubig. Ang dami naman ng tubig ay tansyahan lang ginagawa ko. Basta ang ating purpose ay mapalambot natin ang taro, no? Kasi matagal itong pinapalambot. Kung sakali magkulang tubig nyo, didagdagan nyo na lang. Since matagal ang pagpapalambot nito, nag-decide ako na dito na lang sa dikahoy ako magluto para tipid sa gas. So yan ang ating pinakulo, pinalalambot, pinalaing. So ngayon, dahil impis na yung tubig, ilagay na natin yung gata. At malambot na rin naman. Hindi, Day, alis ya dyan, Day. Malambot na rin naman siya. Lalo pang lalambot yan dahil aanoin pa natin ang gata. Creamy. Wow. Lagyan na natin ng asin, no? Asin. Mom? Mom? Wow. Lalagay na natin itong dilis. Yan yung ating tinapa. Siyempre, ilalagay na rin natin itong pampaanghang. At ang pinakahuli kong ilalagay itong suka, no? Ilalagyan natin ng suka kasi para hindi maging makate.
So, hayaan pa natin umimpis pa yung sabaw. Takpan natin ulit. Sige. After 2.5 hours na pagpapalambot, wow! So, luto na to. Tara, kain na na!